Okay, thank you very much, Robert Mano. Oh, nako, nagbabalik ko kami dito sa kabayan. Mukhang tama itong Tweety Bird talaga ni Orly Jess ha. Sabi lang nga niya, so ngayon kino-confirm na sa Senado na 2:30, wala na sa Senado si Senator Bato de la Rosa. So ang info mo naman sa airport, saan ba? Terminal 3 o? Palabas para makalas. May logout records Oo. sa Senado. Tsaka nakamanman din talaga sila doon. Oo. Kahit nakaalyado yan, kahit pro Duterte, hindi nila pwedeng alisin yung CCTV tsaka yung logout books. So ang sinasabi ko sa iyo, hindi lang si Bato de la Rosa umalis ng 2:30 AM. Kasi nga nasa logout din na si Robin Padilla ay umalis din 2:35 AM according to the logout records. So, according to my Tweety Bird, pumunta sila sa NAIA 3. 3? Which is the domestic terminal. If correct me if I'm wrong, Okay. Sir Danny. And pumunta sila sa VIP area. Okay. 4:10 AM. Wala kang Sila info. dumating. Wala kang info kasi hindi ko na rin naitanong pero ayaw nga ibigay source ko sino yung senador kung kasama si Robin sa flight na let's say umalis kanina, madaling araw. Hindi ko pa yung At flight, saka kung saan bound yung flight. hindi ko masasabi, Sir Danny, na flight ang sinakyan ni, but that's the Terminal 3. assumption. No, ito yung exact na sinabi sa akin ng Tweety Bird. Nakita sa VIP area si Robin Padilla ng 4:10 AM. Si Bato actually hindi namataan nung aking Tweety Bird. Robin lang. Si Robin lang. That's why I dare Senator Robin Padilla to tell us. Kasama mo ba si Bato de la Rosa sa NAIA Terminal 3 ng 4:10 AM at kayo po ba ay lumipad? Kasi baka daw hindi na din bumalik sa Senado si Senator Robin Padilla according to my sources. Pero ikaw with this development na medyo konfirmado na dahil may senator already validated na totoo Yan, balita. nasa logout yan. Okay. Record. 2:30 ang info nila doon. So ibig sabihin, kung may protective custody, ano magiging liability ngayon ni ni SP Cayetano? Pwede bang sabihin niya na, pwede naman talaga. Kasi kanina sinasabi na, they can come and go. Sabi ni Senator Trilon, wala namang that they will be prevented from leaving Wala nang session, di pwede sila umalis. Pwede niya bang gamitin excuse yun ngayon? Palabre de honor lang na hindi aalis no? Kasi ang expectation ng tao, hindi aalis si Bato. Pero ang expectation ng tao. But of course, hindi naman kilala si Senate President Alan Peter Cayetano na may palabre de honor Kilala siya bilang trapo So, no offense to him, no? Itong confirmation na wala na si Bato sa Senado, actually, I think it's a silver lining. Because now there should be a manhunt. Officially, Senator Bato is listed as a wanted person by the ICC. And we should remember, ito kasi yung mali ka na Robin Tsaka sa mga senador na sumusuporta kay Senator Bato na hindi ma-implement yung warrant, kailangan daw dumaan sa judicial process or judicial court, Sir Danny. I dare Senate President Alan Peter Cayetano, siya gumawa ng batas. Did you know that, Sir Danny? Oo, isa siya doon sa 1951. Clear ba at gumawa ng RA 9851? Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Loren Legarda, Mick Zubiri is in the minority, no? Si Jesus Cudero. Jesus Cudero, Jinko Estrada. At Nasa majority ngayon na. 5. So at least almost 1/4 of the senators right now. Wala po kayong sinulat sa na judicial authority ang nakalagay dyan in the interest of justice, relevant Philippine authorities. Hindi po yung judicial, pwede yung executive. And bakit yun, sir, yung wording? Because may tinatawag tayo na Chief Architect of Foreign Relations. It is the President who has the sole power to decide whether or not to surrender or to extradite in the interest of justice. Kasi yung article na yun, yung section na yun, in the interest of justice, relevant Philippine authorities may surrender to an international court or tribunal or may extradite to another state. Hindi state ang ICC. It is an international court or tribunal. Bakit nyo ginamit na salita ang surrender? My dear, honorable senators, kayo nagsulat niyan. Bakit? Nabudol lang ba kayo ni Senator Miriam Defensor Santiago? Ba't hindi nyo siya in-interpolate? Bakit hindi nyo in-revise or in-amend yung word na surrender, sir? But they use the specific word surrender. And surrender does not mean going to a judicial court. This
Development, medyo kinakapos na tayo sa oras, sumikilyas na. Pero ibig sabihin, baka posible kasi very Baka shaky. resto na. Although baka resto na, pero yung shaky situation ngayon yung 13 di ba, na sila majority, it could change the numbers probably. Sabi nga ni Ronald Llamas, baka hindi lang itong within the week, baka anytime yan, it could happen. Tingin mo, ganun din? Ako naman, I will take that with cautious optimism, Sir Danny, because ang rules of the Kasi Senate, the only time yata pumunta lang siya doon para lang bumoto nga Di ba, for the change of, yun na ba ang ano mo? Aminado si Cayetano, Oo. na talagang tinala nila Pumunta, doon. kasi physically he has to vote, di ba? Si Cayetano nagdala daw by car. Pero Sir Danny, I'll be cautious with that because you need an absolute 13 to change leadership. Hindi siya simple majority of the quorum. It is majority of all senators. So now you have 9 na minority, 2 independent, i-add natin. Kahit i-add natin JV and mix, 11. Kailangan pa din may 2 papaliktad. Mula sa kampo ngayon. Well, Senator Lauren might because she's still talking with Senator Ping and she talagang sinusuyo niya si Senator Tito Soto. Hindi siya pinapansin ni Senator Tito Soto. Yes, nagpapapansin si Senator. If they get Lauren, it's a stalemate. Sige, nako, ubos na ang oras natin. Overtime na tayo, Ubusin ko oras mo, Sir Danny. Very interesting ang ating mga exchange dito, Walang iba, nandito sa studio. Maraming salamat, Attorney Jess, sa iyong oras. Maraming salamat po. Yan si Attorney Jesus Jess Palsis, political scientist at public interest lawyer. Nako, ako po si... Ng Senado si RH15 Giselle Ricafort. Giselle. Mula sa 1,400 kahapon, ibinaba sa 500 yung bilang ng mga pulis dito sa labas ng Senado sa kabila ng tutukan sa loob kahapon. Pero sabi ng National Capital Region Police Office, dadagdagan pa ito mamaya at mananatiling heightened alert yung hanay. Sa gilid ng Senado sa northbound lane ng Diokno Boulevard, may ilang taga-suporta ni Senator De Bato de la Rosa yung kasalukuyang nagpo-programa ngayon. Giselle. Inaasahan daw. Giselle, isa lang. Alam ba nila na wala na si Senator Bato de la Rosa sa loob yung sinusuportahan nila? Wala pa silang impormasyon. Oo, Miss May, pero ang binabanggit nila, hindi nila lilisanin yung labas ng Senado para daw masiguro na walang tatangay kay Senator Bato patungo doon sa ICC sa Daig Netherlands. Inaasahan dahil naaabot pa yung bilang ng mga relista sa 500 para suportahan si Senator Bato sa gitna ng posibleng pag-aresto sa kanya sa bisa ng ICC arrest warrant. Nag-assemble sila ng entablado sa gilid ng Senado pero sa ngayon wala pa namang naitatala na kaguluhan o anumang untoward incident. Yung parehong may naman ng Diokno Boulevard sa Pasay City, parehas na maluwag sa mga motorista sa ngayon. Ito si Giselle Ricafort para sa Leader 8 sa Pilipinas, oras sa Pilipinas. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Wala na yung binabantayan ninyo sa Senado. Yung nagrarally sa labas. Diba? Mamaya malaman natin at tutok lang po tayo maghahatid ng updates kaugnay po ng mga pinakahuling development na yan kay Senator Bato de la Rosa. Sabi nga na flash report na ating kasamang Lakay Raymond at Paas nakalabas na ng Senado. Babalik po tayo mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Susunod na po inabangan yung drama love story ikaw lamang sa buhay ko. Pansamantala ko naman may ginawan para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Ngayong 2026, 87 taon na po ang kauna-unahang radyo, GCRH. 87 tayo, saan ka man sa mundo, maririnig, mapapanood, makakasama mo. Tayo, iisa, tayo, Pilipino. Tupok na't kabalita, haligi ng katotohanan, nagkatotong bayanihan, serbisyo tapat sa iyo, DZRH. Taon
pa. Oo, ako eh, kasi Ang food supplement na made from Good morning, Rajan. Anix Spirulina ay available online. pahabol ng joke. Okay. Si Atty. Jess Palsis. Mix, ikaw na. Anong joke of the day? Joke of the day, pato na. Naging pato pa. Palakpakan. Grabe. Parang hindi ka makapaniwala, pero ayan, nangyayari. Kaya ngayon wala na akong imposible. Wala na. Alam mo, Ate Nins, kagabi, no? Kaya shoutout muna sa ating mga magigiting na journalist, sa ating mga kasamahan sa media na nasa Senate kagabi. Nung tumatagal yung oras, nag-special coverage ng mga media outlets, tapos walang definite na sagot, tumitiba yung teorya na baka, hindi ako nagko-conclude na baka posibleng option ito. Na stage daw. And the best actors award. Award. Go to. Ayan Ayan, mga gusto nyo i-text sa amin. 0919-278-3000. Sa Viber po yan. Pwede rin po kayong mag-comment, magbigay ng inyong opinion, or sumali sa aming discussion ngayong umaga. Sa aming Facebook live streaming po kami sa @DZMM Radyo Patrol sa Istreta. At syempre, napapanood din tayo partner sa PRTV Prime Media, Channel 31, sa Digital Free TV at cable provider na Signal. Okay. Meron ako nga pahabol dyan sa rock, paper, scissors sa bato-bato mix. Ang nakakatalo sa... anong una ano nakakatalo sa bato? Oo, actually marami. Oh. Naging po, diba? Thunder, lightning, fire. Biglang nung bata ako, ano to? May kasama ba yun na bato-bato? Meron kang biglang kidlat, di ba? Oo. Papel. Pero yan ang basic. Oo, very basic. Very Oo. basic. Pero alam mo, partner, eto nga sa mga bali-balitang ito, mga putok na narinig natin sa loob ng Senado, hindi lang putok ng baril kundi multiple gunshots. ibang klase. Oo. Ayan po, at natakot tayo kahapon, nagsisigaw yung mga tao, ganyan. Siyempre, iniisip natin yung mga kasamahan natin sa media. Ang aking kaibigan na si Zian Ambrosio, umiiyak sa TV Patrol. Zian, kumusta ka na? Text kita mamaya. Kasi kausap ko minsan si Zian. Yes, kumari. Oo, hindi niya. Eto, ano kaya yung pakiramdam ng ganon? Kasi yung iba, nagre-react grabe. Yung ibang reporters, okay, sure, sobra yung panic attack, bakit hindi kalmado, ganito, ganyan. Sabi ko, alam mo, pag ikaw nandun sa ganong sitwasyon, tapos multiple gunshots, ay talagang, di ba, isipin mo yung buhay mo, isipin mo yung mga anak mo, malamang si Zian, inisip niya yung mga anak niya, di ba? Sa mga oras na yun, tapos nandun siya. Hindi ka ba mapapaiyak o mapapasigaw o magkaka-panic attack sa mga nangyayari po dyan sa Senado? Reporter ka at nandiyan ka, Yun na nga eh. di ba? Sakto-sakto kasi kagabi sa TV Patrol, pagkalidin ni KD, ni Karen Davila, kay Beck, kay Victoria Tulad. Pagkapasok na Victoria, kwentuhan mo naman kami. Yun, sakto. Tapos At di ba? that moment, Sumisigaw na sila. Ano nangyayari? Oo. Grabe yung Oo. tensyon, ano. Akala ko pa naman tahimik kasi, di ba, sa graduate. Kaya po ako wala kahapon. Nag-graduate yung anak ko sa grade 6. Aba, kinonggasyon. Sabi dito ni Lito, dapat po talaga ay iba, magkaroon ng ibang investigasyon. Sabi naman ni Francisco, dapat. Si Mo naman, okay. Si Daniel, anong sagot niyo rito, Daniel? Hindi malinaw. Malaman natin kung sila ba sa Senado mag-imbestiga o PNP at CADG at Pasay Police mag-imbestiga. Sabi naman ni Mon, ipaubayan na naman po sa ibang ahensya ng gobyerno yan. Sabi naman ni, eto pa, Lito, okay, sige, Lito ha. Ito, habol tayo sa mga nasa text correct naman. Sabi ni 1172, yes, Kuya Weng, dapat sa ibang tanggapan kasi, okay, sige. Ang say naman ni 8188, sabi niya ay, okay, sige. 966, dapat ibang tanggapan po ang mag-imbestiga para batas at walang takipan. 6152 naman, sir, dapat iba ang mag-imbestiga ho dyan
para malaman kung sino talaga ang nagpaputok, ba? Ang Seni 2791, dapat ho ay iba. Dapat daw iba, ilabas ang CCTV. Yan. Sabi ni 4099, dapat ho, DILG ho dyan. Alata, kung talagang nagkaroon ng laban, dapat may, okay. Sige. So, para sa inyo, dapat iba mag-imbestiga. Sabi ni 8242 naman, imbestiga. Anong dapat imbestigahan dyan? Ito si 4447, dapat iba-ubahin na lamang sa iba. 9830 naman, good morning sa Rex, Nora po ito, nakatutok, dapat po iba ang mag-imbestiga ho dyan pag, okay, sige, yan, dapat iba, ha? 6977, dapat lang po, para ho walang takipan. Ang say naman ni 4293, okay, sige, 5669, ito, hindi, ito, 4293, 5669, 5669, sabi niya, dapat mag-tap ng independent body para mag-imbestiga ho dyan, para to avoid partiality. Yan. 1529, dapat ay iba. So, iba daw, Pulis Pasay ang mag-imbestiga. Sabi ni 5670, okay lang po yan, kanya-kanyang investigasyon para ho sa akin, yan. Ipakita nila kung, okay, sige. Ito naman, si 5312, Wasweng. Ihabol nila sa iba. Dalit dito sa, meron kayong binabagin dito, ha? Sige. Seni 5989, magandang tanghali po, ay sa akin, okay, sige, para sa inyo, ha? Sige, saan walang mag-imbestiga o dapat meron o iba? 5989, salamat sa text linya. 6097 naman, yes po, dapat ay iba ang mag-imbestiga ho dyan. Wag po ang ang okay. Okay, sige. Salamat, ha. Ito, sabi ni 5663. Okay, so dapat iba mag-iimbestiga, ha. Ito, si 5339. Dapat ay iba ang mag-iimbestiga. 4719. Say niya ay wala rin ho yan. So, Lord, harapin na naman tayong sinasabing guilty na po kayo. Wala pa namang ganun eh. Kasi ano lang nyo? Kasi sa Constitution, no one is above the law. At saka pag nalaman mo yung mga tinitingal na ako dati, no? Tapos ganun, ano? And it's so ironic. Kapanlumon. I think it's so ironic that the Senate is in the legislative body na dapat merong nakalaman sa batas. Magaling nga sila dun eh, pasikot-sikot. Kaya, mapapabuntong hininga ka na lang. Kaya sa lahat po ng nag-graduate ngayon, kahit mga bata yan. Kasi yun ang aking train of thought. Ano sasabihin mo sa mga anak mo? Kung ikaw ay politiko ngayon, senator ka, congressman, nasan ka? And really for the children, what is the hope now for the future? At tatandaan niya ng iyong mga anak at ng mga susunod na henerasyon. Hindi namin makakalimutan po yan. Sasabihin niyo, nakakalimot ang mga Pilipino, hindi po bilog ang mundo. Kaya ang question of the day, ang layo ang question of the day. Ito talaga question of the day namin eh. Sige, parang Ayan, so na-drop na natin sila. So, sabi ko nga life goes unang galing doon sa may Victory Liner at inatid natin dito yan sa may Gente de Leon. Paalam po.